beloved, Boss Mike Cervera. Grabe ito. Sabi ni Bato, matandang Duterte, nagmakaawa kay Bato. Very weak na daw si Digong. Siguro mamamatay na ho si Digong. Ano? Ha? Bakit po natatakot sila na iharap sa media? Bakit ang daming alibay nila kung totoong nakakaawa na siya? Hindi po ba mga kababayan, hindi po ba mas maganda na malaman ng taong bayan kung ano talaga ang totoo? Hindi yung puro kwento lang. Hindi ba dapat paharapin nila sa korte at doon masisilayan ng taong bayan kung ano ba talaga ang kalagayan na totoo ni Digong? Hindi ho yung puro sasabihin na mahina na si Digong, kulang na lang sabihin nila mamamatay na si Digong, ano, mga kababayan. Hindi ho wala hong ganun kahit ho itong si Bato, hindi pa niya nakikita Si Bato, kung makapagsalita kala mo nakikita niya si Digong. Pero hindi pa ho Di po ba? Kailan po ba yan dumalaw sa ICC si Digong? Meron na ba? Dumalaw na ba si Digong sa ICC? Wala pa. Pero kapag nagsalita si Digong, kala mo, oo, kasama niya eto na. Pasok. He is sick and he is very weak. Very weak. Oo, sige. Sige, pagbigyan natin. Oo. Mahina na raw. Very weak na daw. Kita nyo? Very weak na hindi na siya makatayo. Hindi na daw makatayo yung Tatay Digong ninyo. Hindi na makatayo yung matandang mamamatay tao. Etong matandang Duterte, mga kababayan ko. Grabe. Nasa na yung mga DDS? Maglabasan kayo. Hirap na siya makatayo ngayon. Kaya ako pinakiusap sa inyo na sana bago huli ang lahat. Alam ko suntok sa buwan ito. Itong di batukan mo na lang yung sarili mo. Kung suntok sa buwan yan, mas madaling gawin yun. Pag binatukan mo yung sarili mo, konyatan mo yung sarili mo, mas madaling gawin yun. pinapasa na resolution, Mr. President. ICC is beyond our control. Pero at least, nakikiusap man lang tayo. Kita nyo, sabi nga ni Teresita Tano, bakit iba-iba ang press release ng dating asawa at apo ni Digong versus sa mga anak? Yan na nga Yan na nga yung lagi ko sinasabi. Iba-iba sila ng sinasabi. Di ba? Mga kababayan ko, iba-iba. Dumalaw na ba si Batonggoy? Kay Digong wala pa nga. Hindi pa nga dumadalaw kahit kailan. Pero kapag nagsalita, akala mo kasama niya. Sige, tuloy. Pasok. Bago man lang pumanaw si Pangulong Duterte. Mamamatay na siguro. Bago daw pumanaw, para bang pinapanalangin na ni Bato na mategi bambam na ho si Digong, mga kababayan ko. Ayan bago pumanaw si Digong, Si Pangulong Duterte, bago man lang siya mamatay. bago daw mamatay. Grabe naman nitong si Bato, Talagang mga kababayan talagang gusto nang magpaawa Sana maramdaman niya na somehow merong isang sangay o isang sanga ng gobyerno, particular ang Senado, na nag-iisip na siya ay sana makauwi. Nako, tanong ko sa iyo. Anong karapatan ni Digong na hilingin yung kanyang pinagkait? Kayo mga kababayan ko. Yung mga DDS, magsisagutan kayo. Kung puro kayo mga kabobohan yung mga sinasabi diyan. Ano ang karapatan ni Digong na hilingin yung kanyang pinagkait sa napakaraming Pilipino? Sige nga ho. Tapos ngayon gusto mo, kayo pang mga nandiyan sa Senado, mga kababayan ko, yung mga paapabor sa gusto ni Bato, mga kababayan ko, pagkaisipin nyo maigi, sigurado kasama ho dyan, yung pong mga magnanakaw na nasasangkot ngayon sa mga flood control projects. Ano po, mga kababayan, yan, di ba? Thank you naman kaya Basit nga lakay. Thank you. Maliit daw na matanda. Ito na. At mailagay sa house arrest. Nako. Yun lang po aking pakiusap. Gusto nila mga kababayan, ma-house arrest itong si Digong.
Wala na ho mga kababayan. Tingin ko hindi naman ho papayagan ng ICC yan. Kahit anong gawin nilang paghuhubad-hubad dyan. Ano po? Pero ho, ang matindi rito kay Bato, mga kababayan, yun na, sinabi niya na ho na halos mamatay na raw si Digong. At napakahina na. Hindi na raw ho nakakabangon. No? Deserve naman. Deserve ni Digong yon mga kababayan ko. Yung nando doon sa loob ng kulungan, na bihira ho, limitado, yung pong makakasama na pamilya, Alam nyo mga kababayan, sa tao, mayroon hong 3 lugar sa mundong ito na makakapagpabago ng inyong perspektibo. Alam nyo kung ano yung 3 lugar na yon, mga kababayan? Una, lugar, sa ospital. Kapag kayo'y naratay, sigurado mababago ho ang perspektibo nyo sa buhay. Ikalawa, kapag kayo nakulong sa kulungan, sigurado ho, mababago ho yung perspektibo ninyo diyan sa kulungan. Kaya ho yung mga nakulong, kita nyo, mga kababayan ko, yung nakulong na totoong kulungan, hindi ho yung tulad ng kulungan ni Jinggoy, ni Revilla, at ng iba pa na nandoon na parang nakabakasyon lang. Hindi ho. Yung nandoon talaga sa kulungan, yung katabi mo, pagtulog, yung halo-halong amoy, halo-halong kayo doon, sino-sinong tao, hindi mo alam kung anong mga kaso, yun po yun Pag nakulong, mag-iiba. Ano pa? Kapag kayo, mga kababayan, ay nasa sementeryo. Pansinin nyo, mga kababayan ko, di po ba? Doon nyo pagnilay-nilay na walang silbi ang lahat ng kayamanan, walang silbi ang lahat ng kapangyarihan kapag nandoon ka na. Diyan sa 3 lugar na yan. Kung hindi mo maiisip yung sinasabi ko, sigurado, malamang, nagpapakasasa ka sa kung ano yung tinatamasa mo na ginhawa. Lalo na kung galing sa nakaw pa. Grabe. Matindi. Tuloy. Yung Pangulo, sana suportahan natin ang resolusyon na ito. Nasuportahan naman. Kaso kung papasa ba? Yung pangalawang ama. Ito na. Ito, kompleto. Pakinggan nyo. Pangulong Duterte. Alam ko deep inside my heart na the same message ang gusto niyang iparating sa akin. Bato, Nako. pauwiin mo na ako. Alaka, meron daw misay sa kanya. Oo, nagmamakaawa na. Bato, pauwiin mo na ako. Dalawin mo kasi. Puntahan mo. Si Kalbo naman. Dalawin mo, puntahan mo si Digong muna doon sa ICC. Ang tanong, bakit ho takot? Bakit ho sa tagal na ho ni Digong sa ICC hindi pa dumadalaw to? Natatakot siya na baka hindi na ho makabalik. Opo, natatakot. No. Sa Davao Naks. para makakain ako ng munggo. Munggo. Alam nyo mga kababayan, itong mga style ng mga DDS, style ni Digong, style ni Sara, paawa epek Makakain ako ng inuuna na isda. Kaya, ang aking pakiusap ngayon sa ating mga kasamahan sa bulwagang ito, na sana, hindi pa huli ang lahat. Hindi pa huli ang lahat na sana tayo magkakaisa. Kung mabigat man sa kalooban ninyo, ako'y nakikiusap. Naks. Na sana, isang tabi muna natin ang politika. At ating paghariin sa ating puso ang ating pagiging Pilipino. Naks. Sa kung saan nakaukit sa ating kultura, sa ating tradisyon, ang pagmamahal, pagrespeto, pag-aruga sa mga matatanda. Bakit hindi mo sinabi pagrespeto sa karapatan ng bawat Pilipino na nilabag ninyo? Kukutusan ko tong Kalbo na to. Isama mo yung binalasubas ninyo na karapatang pantao ng napakaraming Pilipino na pinagkait ninyo. Ngayon, ayan, sumisigaw ng hostisya. Nando doon sila sa ICC yung iba. Kasama ni Trillanes. Ngayon, nanggigigil kayo. Di po ba? Paano naman yun? So, ibig sabihin, kayo lang ba ang may karapatan sa lahat
ng mga hihilingin. Sa mga hustisya, kayo lang? Paano yung iba? Paano yung mga nahimlay na? Paano yung mga anak? Paano yung mga tatay na nawalan ng mga anak? Paano yung mga bata na nawalan ng magulang? Paano yung mga asawa na nawalan ng asawa? Paano? Sige nga. Wala yun. Ganun yun. Baliwala yun. Ganun ba yun? Grabe naman. So ibig sabihin pinapamulat lang ho ni Bato na ang batas ay para sa makapangyarihan at mayayaman lamang. Yung pong mga kababayan natin na mahihirap, hindi nila para sa kanila yung batas. Kita nyo, ang batas ay para lang sa makapangyarihan at mayayaman. Sa mga katulad natin, yung batas ay wala. Hindi para sa atin yan. Para sa kanila lang. Parang yan ang gustong sabihin ni Bato, mga kababayan ko, tignan nyo. Sa may mga sakit at sa mga mahihina. Yan po ngayon, si Pangulong Duterte. He is old, he is sick, and he is very weak. Very weak. Kita nyo, mga kababayan ko? Bakit? Hindi ba sila naaawa sa mga matatanda na mga pinagpapatay ho nila? Yung pong isang matanda na naglalaba lang ho sa labas ng bahay nila. Binaril, mga kababayan, patay. Yung pong lola na humihingi po ng katarungan, pinatay yung mga anak niya na 3 babae yata ho yun. Kita nyo ho, ipinagkait ho yun na imbis na may nag-aalaga sa matanda ngayon. Di ba? Ngayon, hinihiling nila. Yung pong pinagkait nila. Yung po yung gusto kong ipaliwanag dito. Anong karapatan ni Bato na hilingin yung pinagkait nila sa mga tao? Di ba, mga kababayan? Tapos ngayon porke ba makapangyarihan si Digong? Porke ba maraming nauuto si Digong? Porke ba maraming mga tatangat-angat bobo na mga DDS na patuloy na naniniwala at sumasamba kay Digong, gagawin nyo yan? Nako, Diyos ko po. Very weak na hindi na siya makatayo. Hirap Di na siya makatayo ngayon. Ayan, hindi na daw makatayo, mga kababayan. Kala mo talaga, nakikita niya Kaya ako pinakiusap sa inyo na sana, bago huli ang lahat, alam ko suntok sa buwan itong ating pinapasa na resolution, Mr. President. ICC is beyond our control. Pero at least, nakikiusap man lang tayo. Bago man lang pumanaw si Pangulong Duterte, bago man lang siya mamatay, sana maramdaman niya na somehow, merong isang isang sanga ng gobyerno, particular ang Senado, na nag-iisip na siya ay sana makauwi. At Diyos ko, mga kababayan ko, yan ho yung drama ng mga DDS. Pero alam nyo, mga kababayan, hindi naman ho yan na siguradong mapagbibigyan ng ICC. Dahil ho, mga kababayan, sabi ko nga ho, ang ICC, mga kababayan, bago pa ho yan kumilos, nakapag-imbestiga na ho yan. Malinaw na ho yung investigasyon ng mga yan. Di po ba? So yun, mga kababayan ko, sa mga team replay, wag ko kayong mag-atubili na mag-comment lang po dyan at binabasa ko lahat yung inyong komento. So ngayon, mga kababayan, kita-kita po tayo mamaya. At tayo merong babalikan na grabe, daho. Daho, itay. Nako, grabe. Ang dami kong daho mamaya, chismis. Grabe itong mga nasa gobyerno, parang showbiz. Nagbebengbangan din kahit may mga asawa mga kababayan. Mamaya ho yan, tatalakayin ho natin. At yung satisfaction rating ni Pangulong Bongbong, grabe, taas. Kaya ho, itong mga gigil na gigil. Gigil na gigil. So yon, at saka ho yung yung pong kudita na pinaplano ni Sara, mga kababayan, magtatagumpay kaya? Yan po yung tatalakayin natin mamaya. Okay, tapos na tayo. Muli, ako po ang inyong lingkod, Mike Cervera po, lagi nagsasabing, mahalin natin ang ating kapwa, pagdasal po natin lagi ang ating bansa.
Maraming salamat po. Our beloved Boss Mike Cervera.